sa ato karon nga pagpadayon sa ato nga pagtuon in this series of study on the Christian and economy. Let us now open our Bibles to the book of Proverbs. Proverbs 28. Proverbs 28. We have two passages that we will be reading this morning, but to begin, let's open our Bibles to Proverbs 28, looking at verse 19 to 20. Are we all there? Ato ang basahon, Proverbs 28, verse 19 and 20. Reading, He that tilleth his land shall have plenty of bread, but he that followeth after vain persons shall have poverty enough. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Now, it's a very practical exhortation, a very practical statement nga diin. Makita gyud nato ang biblikal nga paagi. Ang verse 19, kung ato na siyang hubad sa kanang ato ang dialect, it simply means nga ang tao nga nagtikad sa iyahang yuta, ang tao nga nagkugi sa pag-atiman sa iyahang yuta, surely shall have plenty. In other words, dili gyud ang kanang nagkugi, dili gyud gutomon. O niya, ingon niya, but he that followeth after vain persons katubang na nagkinabuhi lang diha sa huling hayaw, nagkinabuhi lang diha sa mga kalingawan, o guwagi pagkugi diha sa kinabuhi, and surely he will suffer the consequence. And what is the consequence? By pursuing vanity in life, he shall have poverty. So, ang pagkugi na siya, ang principle diha is the industrious, the diligent person nga magkugi, ana agyoy maani. Now, we are so familiar with any nga mga panultihon. Kay gani, bisan ang mga dili Kristohanon may have had similar kanang proverbs like this. Nga diin kanang it speaks about that practical nga kanang aspects sa tuang kinabuhi. Now, verse 20, another aspect nga diin malambuon ang usa ka tawo. A faithful man shall abound with blessing. Apan ingon diha ang ikaduha, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Now, who are these people? Amo ni siya ang katong naabitaw anang itawag nato nga they are more inclined to going for the shortcut, the easiest way to become rich. And so what happened? Ingon dia, they shall not be innocent. You know, these are the people nga siguro nga gusto nila nga madato, they can engage in illegal practices, in aling itawag na to corrupt practices kana bitaw karon, scheming and scamming, you know, kanang ato ang madungog karon. These are the people that yes, they make haste katong, in other words nga ilahag yung gipurso ang kanang easy way ba of making it, no, and becoming rich. Apan ingon gyud diha ang katapusan, you shall not be innocent. By and by, kay ngano man ang kanang, there's no easy way to become rich. Surely you go the easy way, naagi nay compromise, naagi na siya dihay mga kanang ingon pa nato violation. To some, there is indeed crime. We think of people, mga negosyante, gusto nga madato, they go for what? Mga illegal transaction, like tax evasion, o nagkalinlaing matang. Amo na siya gingon diha nga, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Now we move on to the next verse from Proverbs 27. Proverbs 27. And look with me at verse 23 to verse 27. Now let's read this responsively. Akong basahon, verse 23, and you respond. Be thou diligent to know the state of thy flocks,
and look well to thy herds. The hay appeareth, and the tender grass showeth itself, and herbs of the mountains are gathered. The lambs are for thy clothing, and the goats are the price of the field. And thou shalt have goat's milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance for thy maidens. Now, basic kaayo nga, kanabang elementary kaayo nga principle, pero ug maogi atong tamdan hantud karon dili gyud kang magutom. Kay unsa may but pasabot diha. Be thou diligent to know the state of thy flock. It simply means nga kung naa ka, if ang imuha nga panginabuhian naa diha sa kanang gitawag na tog poultry or animal husbandry, hala atiman na og unsay imuha nga panginabuhian, whether it be like ang uban ingon pa nato nga ang akong linya gyud diri is poultry, ang akong linya gyud diri is pigiri. Ang uban pod ang ilahang linya sa mga kanang mga utan o mga prutas, linlain man ta og kanang linya. Ang counsel diha is whatever it is nga imuhang occupation, be thou diligent. In other words nga, focus diha, ayaw na og lantaw og lain. Atiman na og unsay imuhang gikabisihan. Now, the way of the world, unsa? Diversified. Wow, expand to diri, expand. Now, sagdi na lang ng ila, kailahan na. Sa ato aging, ang pulong sa Ginoo yun, be thou diligent to look after. Ayaw sud anang mga negosyo nga wag yung kay hinanawan. Ang asa kang naswito, diha ka, focus. Tanawa pag-ayo ang giingon diha sa verse 23. Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Ayaw tanaw kung sa dito mga kahimtang sa uban nga mga kahayupan, tanawa ng imo. Unya, sa sunod, ingon diha, for riches are not forever, and that the crown endure to every generation. Money come and go. Pero kung ug naa kay imuha, no matter how small, now in today's world gitawag na nila og asset. Now nothing's wrong with the word. Kay og kana ingon pa nato, it's let's say for example nga kana siya is maogi ingon pa nato imuhang means of income or source of livelihood. Diha nimo gikuha ang imuhang konsumo ug pangonsumo sa kada adlaw. Ang ingon diha, be thou diligent to focus on it. Ayo nag kay nga naman, kay ang gipahinumduman ta, for riches are not forever. You know what it means? It is when you started to kanang word bitaw nga venture, kadungog siguro ta na business venture. Naay mga panahon nga mainganyo ka to be in this, to be in that, to invest in this, to be. Ingon diha, riches are not forever. Naay mga negosyo nga kana bang ingon pa nato o patigayon ba nga trendy lang. Uso-uso lang. Eventually mawa ra gihapon. Nagani uban nga negosyo nga wala pa gid gani mo boom, nalaluma na. And then you have put in much of your resources in there. What happens? You look at verse 24. Riches are not forever. Naay gitawag nato og kanang sa mga patigayon, kanang gitawag nila, I'm sure some of you have heard of it, kanang gitawag og stock market. Nga diin ang mga kwartahan, mora nilang atngan og unsang kumpanyaha ang taas ang stock og kusog og halin, ihapak nila ilang kwarta dito. Now of course, ako lang ning gi-share, although we are not qualified to be in that business. Pero ma-imagine ba nimo how money can kuan? You know, minilyon ko na, okay, butang na to, kaning nga kumpanya. Okay,
buhos ko diha, invest ko diha mga 5 billion. Pum. Unya sa sunod nga mga semana mo down ang stock. So ang imong 5 million, pwede ra lang mabalik na diha nimo 3 million na lang, 2 million. Nasagdi na lang mga dato kay ingon pa nila. Hoy, bawi ra man na. Okay, dili maayo ni pagka-invest na to diha. Ngita na sa taglain. Unya kita nga muna. Be diligent, ampingi na og unsay naa diha nimo. Ayaw pagpadaan ng venture ta diri, venture ta dito kay og moabot ang panahon. Riches are not forever. The economy can fluctuate. Pila ka mga proyekto sa gobyerno or even mga business na patukod og kanang mga ingon pa nato resort or whatever. Gani mabasa ta usahay anang mga business pages sa kanang kining balita nga diin ang ilahang pag-build ana ang budget is that much. Nya karon kay ni saka ang dollar. Ni saka ang ilahang mga palaliton. Unya ka ng mga dagko god kanang gitawag na tog conglomerate. Naa po na siya gitawag o kanang ingon pa nato loan. Loan sila sa bangko, maura ng kantidara. Pero inigsaka sa rate sa dolyar, dili na mao ang imuhang bayran. Mas taas pa, anak kay mag-agad man sa rate sa kanang kwarta nga diin imuhang gamit. Ay, riches are not forever. And look at how it is described in verse 25. The hay, talking about ugnaa kadiyas farming, the hay appeareth, the tender grass showeth itself, and herbs of the mountains are gathered. In other words, kung naa ka diha, get yourself focused and get yourself occupied diha. Ayaw na og pangita og lain. Now, nakabasa ko ani sa taod na nina kong nabasa kay nay mga panahon ka na bitang mangukay kag mga karaan nga mga basahon ba. Now, of course, wa na maroy Reader's Digest pero ako diha sa ko ang mga kuan na ako'y mga kanang mga karaan nga kaniadto akong paliton nga kanang mga karaan na gid siya nga Reader's Digest ba nga ibaligya na lang tada 20 pesos ang 5 kay old issues man. Unya na ako'y nabasahan nga diin ang usa ka adunahan ni bakasyon sa usa ka fishing village. Pag bakasyon niya dito sa fishing village, gingnan to niya mangingisda. Dili na mao nang imong pangisda, karaan na kay na. Pagpalit ka og dako kaayo nga fishing boat para dako kayo ka og daghan ba sa volume ang imuhang makuha. Unya og volume na imong makuha, dako ang imuhang kitaon. Unya og dako na imong kitaon, madato na kaayahay na ka-relax na ka parehas nako. Kay nagbakasyon biya sa dito sa fishing village. Di gipaminaw la just mga ngisda, ingin siya nga, amo ba? Nganong moagi pa man ko si mong presiso, nga kanang imong gi-enjoy ron ako, ning gi-enjoy kada adlaw. Nakuha niyo ang point? Nganong, why would I strive to become rich? Unya, mora na imong goal, ikadato ni mo nga mag-fishing ka, kada adlaw kong ga-fishing, gi-enjoy ko sa akong buhat. Nakuha na to? I hope nakuha niyong punto. Ang dato, naghambog nga, kani, palit ka ani, kay haron nga, dato nimo, lingkod lang ka, ayahay lang ka, bakasyon lang kasama na ko, fishing. Ningon siya nga, ano mag-antos pa man ko nga, all my life I'm enjoying what I'm doing. Kontento siya sa iyahang, do you see the point?
Mag-antos pa ka? Una-una siguro sa mga, uy, kaya yahay na nako ako rin magbuot sa kong oras igmata na ako ning iduso akong sakayan dito ug unsay akong anihon kontento man siya. I don't know if it is a true to life situation ba unsa kay gibati sa imong gitudloan ay sayop na palit og dako ngay fishing boat loan kas bangko kuha kag dako para dako kag anihon kay ni human ikalambo na nimo. Mao ni madato na ka, ikadato na nimo. Bakasyon na lang ka relax, parehas na ako. Oh. Asa mo dyan nag-relax dito sa fishing village nga gipuy-an natong tawhana. So gina siya, ay, ano mag-antos pamangko diha nga every day of my life, I'm enjoying my life. Muagi pa ko ano yung nagyan. You see the point? Mao ni siya. Nga og maglantaw lang gyud ka og unsay naa nimo, the hay appeareth, that's part and parcel sa imong kinabuhi. Kay naa ang mga laya, igsulbong sa mga sagbot na malaya, imong tigumon. Make use of it. Nakuha na to? Kay isa proseso man na. Dalawa ha? The hay. Unsa mong guning hay? Kani man yung mga uga, kani mga kanang kumpay nga kanabang gikuha nimo sa kanang sagbot ba? Ingon dia, the tender grass grow it itself. Diba? Grow it itself. Dili ikay magpatubo ana. Ang imo lang ang pag-atiman. Mogyapon na siya sa tong kinabuhi. Let's just be contented with what the Lord provides and make good use of what the Lord provides. Tanawa pa kayo. And the herbs of the mountains are gathered. Kinsay ka-provide in tanan? Hay, grass, herbs. It's not you. It is the Lord's provision. Ang imo, ang ato lang ang pingan pag-ayo. O gitagaan, tas ginugamay kayo taan, atong tikaron. Napa, 26. The lamb. Tanawa ang lamb. What is the lamb? Ingon diha, for thy clothing. Now obviously, in biblical times, daghan og katuyuan. Ang karnero, ang iyahang karne, pagkaon, konsumo. Ang iyahang panit, sapot, sinina. Sunod, the goats are for the price of the field. Uy, pwede ka mo-engage gihapon. O, naakay, murag interesado ko nga mo labang diha aning imong yuta, pre, kana silingan ba na to? Okay ra ka, kanang yuta diha akong paliton. Mga 20 ka kanding. Sa una, wa pa magikwartahay kadaghanan sa magkasabot raman. Kana bang naanda na to like in Sambuanga kanang gitawag nila barter trading. Nga ang imuhang item ug ang akong item wala no money involved. O kana pilay imuhang kuan ana. Okay, 30 ka kanding. Okay. Mao ni siya giingon dinhi. The lambs are for thy clothing, the goats are the price of the field. Unya, ang sunod. And thou shalt have goat's milk, enough for thy food. Sunod. For the food of thy household, and for the maintenance. Kanang maintenance siya mag-iksyon, dili na maintenance sa tambal, ha? Kana bang operational maintenance ba? Nga din, masustentuhan nimo ang tanan, dili lang ang imong panginahanglanon, dili lang ang pinahanglanon sa imong pamilya, but even sa inyohang saop. Unya, kung atong subayon pag-ayo, there is no diversification involved. Focus sa gyud ka diha og unsay gi-provide sa Ginoo. You look at the ways of the world, venture. Now, mo na siya ato ang ampingan. Let's guard our hearts kay usahay good lamyon manguta ma-impluwensya ta ba nga tanawa, no? Di ba dagko kay mga daghan kay tag mailhan siguro nga mga dagko nga mga apelyido nga nagsugod sa kuryente, niabot sa real estate, gikan sa real estate ni ngadto sa tubig, gikan sa tubig abot na, diversified. Now, muna atong bantayan kay iya man nga paagis kalibutan.
Nya kita intawon nga mga muyukmuk, moray ato, anya ato pag yung i-invest kintahay, ayaw. Gamitan na sa paagi nga kay baho ka. Ayaw og risgo ana nga imo nang i-invest dito sa mga patigayon nga wa gyud kay hanaw. Be diligent to look after thy flock ug unsay naa nimo. Balikan datong mangingisda. Ngano musuhod pa mong ng palit-palit pa na labi tay kanang gitawag nato ba kanang modern fishing usa na stroll fishing katong dagko kayo nga net nga guyuron sa kanang barko. Dagko gyud daghan gina siya makuha. Pero niingon lagi, why should I? Kanang imong ambisyon nga mo bakasyon kag fishing. Sa tibuok kinabuhi ako nang enjoy. Og dili ba tinuod mga igsoon? Mao gyapon na para makarelate gid tag maayo. Kanang atong makita kanunay ron sa social media. You know, butang na to, for one example, kanang sige na to makita bitaw sa social media ron nga kanang na lugar sa Bukidnon, communal ranch. You know mga kigsunan, ang mga tao nga taga dito malipayon sila diha. Unya ang uban sabi ko nga manglugsong ta sa syudad kay mga eskwela ta kay haron ika-professional na to, makortahan na ta, makabakasyon na ta, mohanhin na ta din You see the point? All my life, igmata na ko, ay, kanindos. Naay mga panahon, mga igsoon nga, you don't have to look far. Lantawa lang og unsay naa diha nimo. Make good use of it and commit everything to the Lord and leave everything to the Lord. Siya ra gyud siya sa iyang kaugalingon mo mag atiman nimo. Dili ba mangingisda kinaraan ng imong paagi, Brad? Palit og dakong isda, dakong fishing boat para daghon kag anihon, daghan kag inihon, dali kang madato, ikadato nimo relax na day kang bakasyon nagka para parehas nako. Ingon ang mangingisda, time pa sa. Kanang imong giambisyon nga relax fishing. All my life ako na nang enjoy. Why would I go through all the challenges unnecessarily nga kada adlaw ini gawas na ko enjoy kay kuan niya kung you know what it means? Godliness with contentment is great gain. And by the way, magstorya bitaw ta kanang sige na itong makita lagi uban na yung mga bucket list. Adto jud ko dito. Now, during atong mission trip na mo atong 2023 ba tato, brother? Niadto sa kuan, Bukidnon. Now, we have not really been to the exact katog yung pinakasentro, pero nalabyan na mo a portion na during our visitation sa usa ka simbahan dito nga kuan. It was indeed nice. Ngadiin, daghan ang mga tao ni ngadto. Pero sa mga tao dito, yano. Kami, igo namin ng hunong niya. Igo namin, picture gamay, ngadto na. Pero sa uban mo, gigi, kana bang tiguman tani kay mga to dito. Awa gani may ideya nga mao ditong lugar, awa may giingnan ni Brother Warley ba nga makalabay taron sa kanang lugar nga unsa man dinalihan sa nga kanimo na. Di ay. Ayo. Look at verse 27. Thou shalt have goat's milk enough for thy food, for the food of thy household, and for the maintenance of thy maiden. And so, as we carry on ining ato ang kanang pagtuon, no? Of course, we have expounded the verses, and it is in view of the fourth of the sixth consideration, which says, don't sell your soul for success. Kana bitaw nakita na nimo karon bitaw nga of course
back in the day, nga wa pa bitaw mga universidad nga dagko dito sa Mindanao, ang mga kabataan gyud sa taga Mindanao, ilahag yung ipada diri sa Visayas. But sa karon nga panahon, dili na nimo tiaw-tiaw ang Mindanao. Nanay mga dagko nga mga universidad dito. Nga diin, they need not come out nga moadto pa mo langyaw pa sa kani sa uban gyud kaniadto ngadto gyud sa Manila. Unya aron ang uban nga dol-dol na diri sa Visayas. Apan kung ato nga lantawon karon dili nang kinahanglan. Kay dito mismo sa ilahang tugkaran daghan na kayo mga dagko pod nga mga universidad nga they are as kanang ingon pa nato ang ilahang standard is as the same as sa ato ang mga universidad dinhi. Now, that is under this principle, don't sell your soul for success. Enjoy life sa kada adlaw. You don't have to suffer for long. Yung inikhuman aya dahil kang mo, enjoy. Now, the next time nga masud na siya nung hinumdumitong mangingisda nga ato ang naisgutan ron. Why should I go through? Malipayon ako sa kada adlaw. So we will continue ini sa sunod nato nga pagtuon.